Sa tatlo pang opisyal ng PNP, pinakakasuhan ni PNP Chief Jesus Versosa dahil sa deotorisadong paglabas ng pondo ng pulisya. 7 miyembro ng New People's Army itinakas ang umano'y mga kasamahan nila mula sa Quezon Provincial Jail. Libu-libong rallyista sinalubong ng kilos protesta ang kolon ng iba't ibang bansa tungkol sa migration. Pampasaherong jeep nahulog sa bangin sa Tagaytay. Sa Australia, aso halos ibuwis ang buhay para sa mga kuting sa gitna ng sunog. Matapos ang sabay nilang performance sa telebisyon, Francis Magalona at Eli Buendia plano raw magsama sa isang proyekto. At Gretchen Barreto at Nadia Montenegro nag-isnaban nga ba sa birthday party ni Annabel Rama? Mula sa GMA Network Center, si Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Ang nakikita nyo po mga kapuso ay kuha sa aksidente na naganap sa Tagaytay kanina. Isang jeep ang nahulog sa bangin matapos umanong mawala ng preno. Hindi po bababa sa 7 katao ang patay. Ihahatid po namin sa inyo ang karagdagang detalye na balita niyan maya-maya lamang. Magandang gabi po mga kapuso, hindi po muna matutuloy ang pagtaas ng singil na Meralco sa Nobyembre. Yan ang sagot ng Energy Regulatory Commission o ERC sa inihain na mosyon ng grupong NASECOR. Hinihingi ng naturang grupo na ibalik muna ng Meralco ang halos 4 na bilyong piso sobrang nasingil nila sa kanilang mga customer. Nakatutok si Pia Arcangel. Sa Nobyembre, dapat mararamdaman ng mga Meralco customer ang dagok ng panibagong dagdag sa singil sa kuryente. Pero makakahinga sila ng maluwag kahit pansamantala. Pinigil kasi muna ng Energy Regulatory Commission o ERC ang dagdag singil. Para sa residential customers, aabot ito ng 20 hanggang 49 centavos kada kilowatt hour. Kanina, inaprubahan ng ERC ang petisyon ng consumer group na NASECOR para rito. Aming kasing patakaran sa komisyon ay ang mga desisyon ng komisyon ay maaring i-implement na kung hindi ito ide-defer. At nasa patakaran din namin na kung may hihingi naman ng deferment ay ito ay maaring mapagbigyan. Ito na nga ang naging desisyon ng komisyon na of course subject sa pagpa-file ng NASECOR ng kanyang rekonsiderasyon. Ang hinihingi ng NASECOR, bigyan sila ng oras para makapaghanda ng motion for reconsideration sa inaprobahang power rate hike. Binigyan sila ng ERC ng hanggang November 7 para gawin ito. Hindi pa masabi ng ERC kung kailan sila makakapagdesisyon ng pinal kung itutuloy o hindi ang dagdag singil sa kuryente. Ang argumento ng NASECOR, ibalik muna ng Meralco ang sobra nitong na kuryenteng 3.9 billion pesos mula sa mga customer nito bago magpataw ng dagdag singil. Pinag-aaralan din ng NASECOR kung legal ang iba pang sinisingil ng Meralco. Yun ang ating pinapag-aralan ngayon kung paano natin magagamit yung provision ng itira na least cost supply of electricity ang dapat na ipagkaloob ng Meralco sa kanyang captive customers. Hindi pa raw natatanggap ng Meralco ang desisyong ito ng ERC kaya ayaw muna nilang magkomento. Kanina nagkaroon ng board meeting ang Meralco pero hindi raw natalakay ang petisyon ng NASECOR. Dito muling dinipensa ng Meralco ang hiling nilang rate hike. This is the first increase of Meralco in its distribution rates since 2003, since it was unbundled, no? And when every other item, the commodities, rice, sugar, whatever, gasoline, kung ano-ano, talagang nagtaasan na by more than 100%. In the case of Meralco, it's only the first time since the last 5 years that we've had some sort of a relief on our distribution rates. Natutuwa naman ang ilan nating kababayan dahil kahit papano hindi madaragdagan ang kanilang bayarin ngayong Nobyembre. Malaking bagay yun kasi lalo na pag dalawang pamilya kayo sa isang bahay, di ba? Mataas yung kilowatts. Mas mataas. Maganda yun. Kaso lang, baka pag bumalik yun, ayun, mas malaki. Malaki matutulong niya sa amin kung hindi pa mag-i-increase ngayon or hindi talaga mag-i-increase na para mas makabawas sa gastos. Nakatakda namang simula ng Meralco ang refund sa kanilang mga customers sa Nobyembre. Makikita ang notice sa refund sa inyong mga electric bill. Pia Arcangel, Nakatutok, 24 oras.
Bawal na pong ibenta ngayon ang biskwit na may tatak na Sunflower Blueberry Cream Sandwich. Yan ay habang sinusuri ng Bureau of Food and Drugs ang naturang produkto. Nagpositibo yung kasi sa melamine sa Hong Kong. Nakatutok si Mark Salazar. Nasorpresa ang lahat, pati ang Bifad at mismong Crowley Foods, manufacturer ng sunflower crackers at sandwich. Sa Hong Kong pa pumutok ang balitang may melamine ang produktong Pinoy. Nagpositibo sa melamine ang Sunflower Blueberry Cream Sandwich sa pagsusuri ng Hong Kong Food Safety Watchdog nung Sabado. Kanina, pinaba ng DOH ang Sunflower Blueberry Cream Sandwich habang sinusuri ng Bifad ang produkto at iba pang variant ng sunflower. 16 na variants ang kinolekta ng Bifad sa maghapon, pero ang Blueberry Cream lamang ay pagbabawal sa ngayon. Total, sa sulat ng Crowley Foods sa Bifad kaninang umaga, nagkusa na raw silang bawiin muna lahat ng kanilang produkto sa pamilihan. At sinasabi nga nila they will ask all supermarkets and grocery stores to temporarily withdraw all the sunflower items from the shelf. Parang precautionary step lang ito to assure yung public safety until such time that we'll come up with our reports na kiniklear yung ibang variants. Pero ngayong hapon, nilinaw ng Crowley na tanging Blueberry Cream Sandwich lamang ang babawiin nila sa bentahan. Yun lang naman daw ang nagpositibo sa melamine at wala namang sangkap na gatas ang iba nilang produkto, gaya ng mga crackers. Nasa discretion na yun ng supermarket. Nasa kanila yun kasi we cannot control them kung ano yung sa tingin nilang dapat nilang gawin. Kasi sa amin, syempre ayaw namin lahat madamay. Sabi ng Crowley, hindi sila sa China kumukuha ng gatas para sa kanilang mga cream sandwich, kundi sa New Zealand, Australia o Amerika. Isa pang pinupunto ng Crowley, ang sunflower sandwich na nagpositibo sa Hong Kong ay ang batch na in-export pa nila noong 1 taon, noong panahong hindi pa natin alam ang melamine. Pero simula nang pumutok ang issue, siniguro na raw nilang melamine-free ang lahat ng kanilang sangkap. Ipinakita nito ang certification ng kanilang mga supplier na melamine-free ang binebenta nitong raw materials. Pero di ito basta-basta tinanggap ng Bifad. Titingnan pa rin natin to. We cannot just accept yung ganung klaseng declaration. They may not be the one deliberately adding melamine. Yun. Hindi maaaring hindi sila. Pero ang is na-screen ba nila yung kanilang produkto? Wala kaming way of checking yun. Kasi wala naman kaming facility to test each na raw mat dumarating, di ba? Ano man daw ang lumabas sa resulta ng Bifad sa Miyerkules, malinis man ang pangalan ng kanilang produkto, napuruhan na raw ng melamine ang negosyo nila. Wala, hindi namin nakakalculate pa, pero syempre malaki. Hindi namin alam kung ano yung impact . Hindi pa namin alam. Right now, we are as surprised as everybody else. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. 7 miyembro ng New People's Army ang naitakas na mga kapwa nila rebelde mula sa provincial jail ng lalawigan ng Quezon. Ang nagtakas sa kanila ay humigit kumulang 30 lalaki na nagpanggap daw ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nakatutok si Ian Cruz. Alas 6:15 ng gabi nitong Sabado, nabulabog ang katahimikan sa Quezon Provincial Jail sa Capitol Compound. Isang katok daw sa gate ang narinig mula sa mga nagpakilalang ahente ng gobyerno. Ayon sa mga otoridad na pasok ng mga armadong lalaki itong loob ng Quezon Provincial Jail, nagpanggap daw kasi silang mga elemento ng SWAT at PDEA na magpapasok ng preso sa loob. Dahil kumpleto sa uniforme, walang nagduda sa pagpasok ng 20 hanggang 30 lalaki na armado ng matataas na kalibre ng baril. Nang makapasok, agad dinisarmahan ng mga ito ang mga prison guard. Ang linya ng komunikasyon, agad pinutol. Sa puntong ito na raw nagpakilalang mga miyembro ng New People's Army ang grupo. Ang kanilang misyon daw, itakas sa bilangguan ng 7 tinawag nilang political detainees na pawang mga miyembro rin umano ng kilusan. Wala silang pinakitang commitment order, wala, basta nagpakilala lang silang PDEA, ay medyo nagkaroon ng